Dad. Alangan tawag ni Phoebe sa ama, na kasalukuyang nagbabasa ng dyaryo. Princess. How are you? Are you alright? Sunod-sunod na tanong ni Leonardo sa anak na babae pagkakita dito. I should be the one who asking you those questions. How are you? Sabi ni Phoebe sa ama, na natili lang ito sa may paanan parte ng hospital bed ng ama. I'm getting better now. I think it's still not my time. I know I still need to do some things. Kaya hindi pa ako kinukuha. Masayang sabi ni Leonardo, masaya siya na nakita niya ang anak. Don't say that. Hindi ka pa mamamatay. Sabi ni Phoebe na agad pamatak ang mga luha. Isipin lang niya na mawawala ang ama. Ay hindi niya kakayanin, kahit nakaramdam siya ng galit dito, nang ibabaw pa rin sa kanya ang pagmamahal sa ama nang makita niya ito. Don't cry princess. Come here. Tinapik ni Leonardo ang space sa tabi niya, na pwede upuan ni Phoebe. Lumapit naman si Phoebe sa ama. I'm sorry princess. Sabi agad ni Leonardo sa anak pagkalapit nito, niyakap niya ang anak na umiiyak. I know my sorry was not enough, sa lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo, but believe me princess hindi ko ginasto iyon. Nadala lang ako ng galit ko sa Mama Valerie mo, na dapat ay hindi ko pinarana sa iyo princess. I'm sorry, sabi ni Leonardo sa anak. Mahal na mahal ka ni Daddy anak, masyado ko lang mahal ang Mama Valerie mo. Kaya nagawa ko ang mga bagay na yun sa iyo. Nasaktan ako ng husto. Kaya ang naisip ko ay saktan din siya na hindi ko namamalayan. Na ikaw na pala ang higit na naaapektuhan, lumuluhan na rin si Leonardo. Mahal na mahal niya si Valerie, kaya nang sabihin nito na hindi siya ang ama ni Phoebe noon, ay labis na sakit ang naramdaman niya. Alam niyang wala siyang karapatan na magalit dito noon, dahil kasal na siya kay Veronica ng mga panahon na yon. Pero hindi pa rin niya napigilan ang magalit, na malaman may ibang lalaki sa buhay ng nag-iisang babaeng minahal niya. Having you as my daughter was a blessing princess, wala akong pagsisisi na nararamdaman na naging anak kita, kaya nang sabihin ni Valerie na hindi ako ang ama, ay hindi ko matanggap, you know how much I love you right. Tinignan ni Leonardo ang anak na namumula na ang mata at ilong sa kakaiyak. Tumango naman si Phoebe bilang sagot sa tanong ng ama. Kaya when she said that hindi ilang gumuho ang mundo ko, dahil sa mahal ko kundi isa din dahilan ang malaman na ang nag-iisang prinsesa ko, ay hindi ko pala anak. But I should not believe her. Tama si Nanay Maming sa inyong magkakapatid. Ikaw ang higit na nakakuha ng mukha at ugali ko, kaya please princess forgive this old man, that caused you a lot of pain. Pakiusap ng ama sa anak. When I heard all of that about me, na hindi mo ako anak. Anak ako ni Mama Valerie. My heart instantly scattered. Daddy, you know also how much I love you. Ikaw ang naging best friend, daddy at protector ko noon. Kaya nga sobrang sakit nung biglang nagbago ka. I thought your reason for getting angry with was so lame, but now I know the real reason, pasimulang sabi ni Phoebe sa ama. I don't want another man to be my father. Dad, ikaw lang ang gusto kong maging daddy. Kahit noong nasasaktan ako sa ginagawa mo sa akin. Nang hihinakit ako sa iyo oo, pero end of the day lagi kong iniisip, na kasi kasalanan ko naman, kaya dapat di ako magalit sa iyo, pero siguro nga dumating na ako sa boiling point ko noong nalaman ko ang lahat. I'm sorry Dad for hurting you. For saying those hurtful words don't mean it, hingi pa umanhin ni Phoebe sa ama. Alam niyang masakit ang mga sinabi niya sa ama, at lahat ng yun pinagsisihan niya. I deserve those words princess, para magising ng tuluyan si Daddy. Nakangiting sabi ni Leonardo, iyong mga binitiwan na salita noon ni Phoebe, ang tuluyan nagpagising sa kanya na labis-labis na sakit na pala ang naidulot niya sa anak. Let's forget that Dad, let's start again like the old times, nakangiting sabi ni Phoebe, dahil sa pag-uusap nila ng ama, nawala lahat ng galit at hinanakit niya dito, ganun yata iyon pinanganak, yata siyang madaling magpatawad. Ibig bang sabihin pinapatawad mo na si Daddy? Masayang tanong ni Leonardo. Tumungo si Phoebe sa ama bilang sagot. Niyakap ulit ni Leonardo ang anak sa sobrang tuwa, na pinatawad na siya ng anak. Maswerte ako at naging anak kita Phoebe. Kahit hindi ka pinakitaan ng pagmamahal ni Veronica, ay napalaki ka pa rin namin na mapagmahal na anak, masayang sabi ni Leonardo. Nagkita na ba kayo ni Mama Valerie mo? Biglang tanong ni Leonardo nang maalala si Valerie.
Yes, she is outside your room, Dad. But we never talk yet. Biglang nagbago ang mood ni Phoebe. Naging walang emosyon ulit ang mukha niya, na napansin naman ni Leonardo. Princess, talk to your real mom like me. She deserve also to explain to you like me. She just love you so much, sabi ni Leonardo sa anak. Love. Siguro noon, Dad, maniniwala ako na mahal niya ako, kasi kung mahal niya ako, wala tayo sa sitwasyon na ito, dapat pinaglaban niya ako sa inyo. Pero what she chose to hide in Italy and to top it all, she lied to you, na hindi ikaw ang ama ko, kaya nagkaroon tayo ng gap. May galit na sabi ni Phoebe. Ang daddy niya ay biktima din, kaya madali niyang mapatawad ito, pero ang ina, hindi niya alam. Like I said before, anak, it's all my fault, kung bakit nagawa niya iyon. Inisip lang ni Valerie ang kapakanan mo, kaya nagawa niya iyon, nawalan lang siya ng pagpipilian. Please, para kay daddy, kausapin mo siya. Pakiusap ni Leonardo kay Phoebe, alam niya sa oras na magkausap ng masinsinan ang mag-ina ay mapapatawad din ni Phoebe ang ina, katulad ng nangyari sa kanila ngayon. I will think about it, matigas na sabi ni Phoebe. Don't think about it, please do it for daddy, muling pakiusap ni Leonardo sa anak. Okay, I will talk to her about this, sukong sabi ni Phoebe. Thank you, Princess, nakangiting sabi ni Leonardo. By the way, nasabi ko na ito sa Mama Valerie mo at sa Kuya Kyle mo, I am going to divorce Veronica, seryosong sabi ni Leonardo. What? Why? Nabiglang sabi ni Phoebe, kahit hindi naging mabuti si Veronica sa kanya, ayaw naman niyang maghiwalay ang ama at ang kinilalang ina, dahil alam niya kung gaano kamahal ng huli ang ama niya. I should done it long time ago, pero dahil masyado akong takot na masira ang pangalan ng pamilya natin, na pinaghirapan alagaan ng mga lolo at lola ko, ay hindi ko matuloy-tuloy. Sa tagal ng pagsasama namin ni Veronica, hindi ko nagawang mahalin siya tulad ng pagmamahal ko kay Valerie. It will be unfair to her, kapag pinagpatuloy ko pa ang pagsasama namin, seryosong sabi ni Leonardo. Pero Dad, mahal na mahal ka ni Mommy, kaya nga niya nagawa lahat ng ito, ay dahil sa pagmamahal niya sa'yo. I know hindi niya kakayanin na mawala ka sa kanya, kaya Dad, please wag mong gawin ang plano mo. Si Phoebe naman ngayon ang nakikiusap sa ama. Hindi siya naging mabuting ina sa iyo, pero kapakanan pa rin niya ang iniisip mo ngayon. You're really one of a kind, Princess. Napakaswerte talaga namin sa iyo, nakangiting sabi ni Leonardo. Hindi dahil ginawa niya ako ng masama, o dahil naging masama siya sa akin. Ay dapat ganun din ang gawin ko sa kanya. Mali iyon, Dad. Even she didn't give me enough love. Pero ikaw at sila Kuya naman ang nagbigay ng sobrang pagmamahal sa akin noon. Yun ang dahilan ko kung bakit hindi ko dapat gawin sa kanya ang mga ginawa niya sa akin. Ayokong maging katulad niya, kaya Dad, wag mo nang ituloy please. Hindi niya kakayanin, Dad, sabi ni Phoebe. Saksi siya sa kung gaano kamahal ni Veronica ang daddy niya, kaya nasisiguro niya na hindi nito kakayanin ang desisyon ng ama. Are you going to pursue Mama Valerie? That's why you want to separate with Mom? Biglang tanong ni Phoebe, iyon lang ang nakikita niyang dahilan, kung bakit gagawin ng daddy niya iyon. Even if I want ta, pero ayaw ng Mama Valerie mo, tulad mo ayaw din niya na i-divorce ko ang mommy mo. But my decision was because of what happened recently, hindi ko nakilala ang mommy mo, gumagawa siya ng mga bagay na hindi tama, sabi ni Leonardo. Hindi niya nagustuhan ang pakikipagsabuatan ni Veronica sa Hemeria na iyon, para masira ang pamilya niya. Because she loves you, Dad. That's why she done those things. My decision right now was final. But I will consider what you told me today. Let's not talk about it now. I want to know about you and your husband. Alam kong hindi pa kayo nag-uusap, sabi ni Leonardo sa anak. Sa ilang beses siyang dinalaw ni Sebastian, ay nabanggit nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nag-uusap ng anak. I lost my trust to him, parang lahat ng tungkol sa relasyon namin ay kasinungalingan, malungkot na sabi ni Phoebe. Did you hear his explanation already? No. Simula nung umalis ako sa restaurant, hindi pa kami nag-uusap, hindi pa handa si Phoebe na makausap ang asawa. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang trust sa isang tao. Pero anak, dapat mo siyang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa iyo. Nakita ko mahal ka niya, he had a good reason for everything. Just like what you give me, give him also a chance. Talk to him,
Don't commit the same mistakes that I did in the past. Na hinayaan ko ang Mama Valerie mo na mawala sa akin, ayokong isang araw makita kang nagsisisi sa hindi mo pagbibigay ng chance sa kanya, para magpaliwanag sa'yo. I know you love him so much. Sabi ni Leonardo sa anak. Nakita niya kung gaano kasaya ang anak noon nung kasama nito si Sebastian. Galit ka siguro sa akin Kyle dahil sa nagkakagulo ang mommy at daddy mo, basag ni Valerie sa katahimikan sa pagitan nila ni Kyle. Simula nang umalis si Veronica ay nanatili lang silang dalawa ni Kyle na nakaupo. I know it's not your fault tita, hindi ako galit, kasi in the first place ikaw ang may higit na karapatan kay daddy kung tutuusin, sabi ni Kyle ayaw niya ang nakikita niya sa mommy niya, pero hindi naman niyang magawang magalit sa tita Valerie niya. Alam kong sinabi na sa'yo ni dad na i-divorce na niya si mommy. Napatingin naman bigla si Valerie sa pamangkin sa huling sinabi nito, hindi niya akalain na sasabihin ni Leonardo ang bagay na iyon sa panganay na anak. Alam ko din tita na hindi ikaw ang dahilan, na pinipigilan mo din si daddy na wag ituloy. Thank you for that, medyo ngumiti ng konti si Kyle nang sinabi niya iyon. I will be hypocrite kung sasabihin ko sayong di ko mahal ang daddy mo, until now he's still on my heart, pero hindi naman kakayanin ng konsensya ko ang posibleng mangyari sa mommy mo, sa oras na maghiwalay sila ng daddy mo. Kapatid ko pa rin si Veronica Kyle, mahal ko pa rin sa kabila ng mga ginawa niya sa akin at kay Phoebe, nagmahal lang siya kaya siya nagkaganyan, kaya nga sinabihan ko ang daddy mo na wag ituloy, hindi kakayanin ng mommy mo Kyle, malungkot na sabi ni Valerie. Magiging masaya siya kasama si Leonardo, pero hindi naman siya magiging lubos na masaya kung makikita naman niyang miserable ang kapatid. Now I know kung kanino nagmana si Phoebe, she's like you, always considering other people, to the point na kaligayahan na nila ang maaapektuhan. Hindi man ako ang kinilalang ina ni Phoebe, pero alam mo naman na sa paglaki niya, ay ako ang kasakasama niya, halos tumira siya noon sa bahay ng kapatid, para lang siya ang mag-alaga kay Phoebe noon. But that decision was final already, base sa pagkakasabi niya sa akin kahapon. Kahapon sinabi sa kanya ng ama ang desisyon nito, sinabi ng ama niya dahil siya ang panganay na anak, ay sa kanya muna sinabi ang desisyon nito. Hindi ka ba nagagalit sa daddy mo sa magiging desisyon niya? Tanong ni Valerie sa pamangkin, parang sa tunaw kasi ni Kyle ay baliwala sa kanya na hiwalayan ng ama ang kanyang ina. Alam kong dapat magalit ako kay daddy, pero alam ko naman kung gaano nag-try si daddy sa relasyon nila ni mommy. Siguro hindi mo talaga pwedeng turuan ang puso ng isang tao, hindi ko pwedeng pilitin si daddy kung ayaw na niya talaga. Mas lalo lang silang magiging miserable ni mommy kapag ginawa ko iyon, kaya kung ano ang magiging desisyon niya, sisiguraduhin kong nandoon ako para kay mommy. Malungkot na sabi ni Kyle, alam niyang gagawin ng ama ang plano nito, kapag kasi ang daddy na niya ang magdesisyon ay siguradong pinal na ito. Kayo ni Brady ang magbibigay ng lakas sa mommy mo Kyle, sabi ni Valerie. Bigla naman lumabas na si Phoebe sa kwarto ng ama. Kuya daddy wants to talk to you, aalis na rin ako, nagpaalam na ako kay daddy, I will be back tomorrow again, sabi ni Phoebe sa kapatid. I guess nagkaayos na kayo, dahil babalik ka pa bukas. I'm happy for that princess, masayang sabi ni Kyle kay Phoebe, tulad ng daddy niya mahal na mahal din niya ang nag-iisang kapatid na babae. Yes kuya, okay na kami ni daddy. I hope hindi naman ako magkakaproblema kay tita Veronica sa pagdalaw kay daddy, ayaw ko naman pang malaman pa ni daddy yung nangyari ngayon. Sabi ni Phoebe sa kapatid, ayaw pa niyang makadagdag pang dahilan iyon, para lalong makumbinsi ang ama na hiwalayan ang kinilala niyang ina. Don't worry about it, I will talk to mommy. You can come here anytime you want princess, seryosong sabi ni Kyle, kailangan niya kausapin ng masinsinan ang ina, para hindi na madagdagan pa ang mga dahilan ng kanyang ama na hiwalayan ang ina. I'm happy to hear that kuya, aalis na ako, puntahan mo na si daddy. Paalam ni Phoebe sa kapatid sabay halik sa pisngi nito. Take care of yourself princess, we will talk some other time, nakangiting sabi ni Kyle at saka pumasok na sa kwarto ng ama. Phoebe anak pwede ba tayong mag-usap, biglang sabi ni Valerie na kanina pa gustong magsalita. Let's go po sa garden ng hospital, sabi naman ni Phoebe, pagbibigyan niya ang gusto ng ama na magkausap sila ng totoong ina.
Agad naman nagpunta agad sina Phoebe at Valerie sa garden ng hospital. Start explaining now, seryosong sabi ni Phoebe pagkaupo sa isang bench sa garden. Tumabi naman sa kanya si Valerie. I'm sorry if sinira ko ang tiwala mo sa akin, masakit ang lahat ng ito sa akin anak. Yung makita kang karga-karga ni Veronica nung baby, yung malaman ng lahat ng tao na si Veronica ang ina mo. If only you know how I regret na pumayag sa idea ni Veronica, na siya ang kilalanin mong ina. My parents was blind by her drama that time, ginamit niya ang sinasabi niyang sakit sa puso sa mga magulang ko, para sang-ayunan na naman siya. Ikaw ang bunga ng pagmamahalan namin ni Leonardo, handa kitang ipaglaban noon sa mommy at daddy ko, kahit pa nagbanta silang itatakwil nila ako, pero tuso si Veronica. She did everything para makuha kanya sa akin. Alam kasi niya na nasa tiyan pa lang kita ay mahal na mahal ka ni Leonardo. Natakot siya na iwanan siya ni Leonardo. Patawad anak kung naging mahina ako ng mga panahon na iyon, lumuluhang sabi ni Valerie. Bakit nung namatay sila lolo at lola hindi mo ako kinuha kay mommy? Walang emosyon na tanong ni Phoebe. Baliw sa pag-ibig si Veronica sa daddy mo, pinagbantaan niya akong. Sasaktan ka, hawak ka niya noon at tatangkain ihulog sa hagdan, kung magdedesisyon akong kunin ka. Hindi kita magawang itakas noon dahil bantay sarado ka kay Veronica, kaya nakontento na lang akong alagaan ka tulad ng napagkasunduan namin ng mga anak ako sa iyo. Hindi inaakala ni Valerie noon na kayang pagtangkaan saktan ni Veronica ang musmos na batang si Phoebe, lahat ng iyon ay hindi alam ni Leonardo. That's why kahit si mommy ang alam kong ina ko, ay ikaw ang laging kasama ko pati sa mga school activities. Nagtataka noon si Phoebe habang lumalaki, kung bakit si Valerie lagi ang uma-attend ng mga school activities niya, silang tatlo ng daddy niya ang laging nagpa-participate. Oo dahil iyon ang hiniling ko sa kanila. You don't know how much Veronica hate you, kaya lagi kitang nilalayo sa kanya, hindi kanya magawang saktan, dahil alam niyang magagalit si Leonardo sa kanya. Prinsesa ang turing sa'yo ng daddy mo, and no one can hurt her princess, hanggang banta lang noon si Veronica sa'yo dahil kay Leonardo, kwento ni Valerie. If naalagaan mo naman ako, what happened bakit nag-decide si daddy na ilayo ako sa'yo? Takang tanong niya dahil nung ilayo siya sa mama Valerie niya, doon nagbago ang daddy niya. You remember that every time I will celebrate my birthday, we will go Italy, tanong ni Valerie sa anak. Yes. May time pa nga na halos tumira na silang tatlo ng daddy niya sa Italy. At kasama natin lagi ang daddy mo. And yung last na punta natin doon, ay tumagal tayo ng kalahating taon. Doon na alarma si Veronica, akala niya inaagaw natin si Leonardo sa kanila, akala niya hihiwalayan na siya ng daddy mo, kaya nagbanta siya na ilalabas niya na kabit ako ni Leonardo. Ayaw mangyari ng daddy mo, dahil ikaw ang higit na maapektuhan, malalaman ng lahat na anak ka ni Leonardo sa akin. Ayaw ni Leonardo na maiskandalo ka at ang pamilya, ng mga panahon na iyon ay masyadong iniisip ng daddy mo ang pangalan ng pamilya nila, kaya nagdesisyon siyang sundin ang gusto ng mommy mo, ang ihiwalay ka muna sa akin, akala ko pang samantala lang iyon, dahil iyon ang pangako niya, palilipasin lang daw namin ang galit ni Veronica. Naghintay ako pero umabot na ng 1 buwan ang hindi natin pagkikita. And ay dalawin ay hindi pwede. Hindi ko kayang mawalay ka sa akin. You're the most important treasure that God gave me. Believe me princess. I love you and I am willing to sacrifice my life just for you. Buong pagmamahal na sabi ni Valerie sa anak. Walang imak si Phoebe habang nagkwekwento si Valerie, unti-unti na kasing lamilinaw ang lahat sa kanya. Hindi na ako nakatiis na hindi ka makita, kaya nagpunta na ako sa bahay nila. Only to find out na wala ka doon, kahit na anong hanap ko sa buong bahay. Wala ka doon ko nalaman na tinatago ka na ni Veronica. Nang mga panahon na yun ay halos mabaliw si Valerie nang malaman, na wala sa bahay na iyon ang anak. Natatandaan ni Phoebe na pinatire siya ng mommy niya sa ibang bahay. Ang katwiran nila ng daddy niya, ay kailangan munang tumira siya doon, dahil may gustong kumidnap sa kanya, kaya hindi na siya nagtanong pa. Dahil sa takot ko na tuluyan kanilang ilayo sa akin, nasabi ko kay Leonardo na hindi siya ang tunay mong ama. I know I became selfish that time. But the only thing I want that time is to get you from them. Naisip ko na kapag ginawa ko yon, ay ako lang ang magkakaroon ng karapatan sa iyo,
I was desperate that time, pero wala akong laban sa kanila, sila ang legal mong magulang sa mata ng batas at ng mga tao. Galit na galit sa akin noon si Leonardo sa pag-aakala na pinaikot ko lang siya. Pinagtabuyan niya ako. Sa galit niya ay sinabi niya sa akin na hindi na kita makikita ni malapitan ay hindi na. Noong Leonardo every words he tell he mean it, I was ready that time to bring the battle to the court, nakipag-usap na ako sa abogado ko, pero tinakot nila ako. Ikaw ang kahinaan ko Phoebe. Sinabi ni Veronica na kapag tinuloy ko ang balak ko sisiguraduhin niya magdudusa ka ng husto na pahihirapan. Darating sa punto hihilingin mo na lang na sana hindi ka na pinanganak. Hindi ako naniwala sa kanya noon, dahil alam kong hindi ka magagalaw ni Veronica, hanggang nandyan si Leonardo. Pero nagkamali ako. Sa unang pagkakataon ay nakita ko si Leonardo na nagalit sa'yo. Doon ako natauhan na nalasan na ni Veronica ang utak ng daddy mo. Kaya wala na akong nagawa, kundi ang sundin ang gusto nila. Gusto ni Veronica na maglaho na ako ng tuluyan sa buhay ninyo, siya ang nakaisip na palabasan na patay na ako. Sa una ay tumanggi ako pero baliw na ang kapatid ko. Buo na ang desisyon niya sa bagay na iyon. Kaya naman hiniling ko na lang sa kanila na hanggang graduation mo, ay kung pwede makasama kita. I just want to be part of your success Princess. Nagpapasalamat ako sa daddy mo na binigay niya sa akin ang pagkakataon na iyon, kaya nakasama mo ako noon. Masaya siya noon na makita ang nag-iisang anak na natupad ang mga pangarap niya, kahit na silang dalawa lang ang masaya sa achievement na iyon ni Phoebe. Kaya pala after my graduation you disappear quickly. Sobrang nasaktan ako nang sabihin mo sa akin na mamamatay ka na. Gusto kitang alagaan sa sakit mo, gusto ko ako ang kasama mo sa mga huling araw mo. I even asked dad permission to see the but he said that it's your decision not to see anyone. While you're in that situation, pamatak na ang luha na pinipigilan ni Phoebe kanina pa. When you die, half of me die also, even na hindi ko pa alam na ikaw ang tunay na ina ko, ay alam mong sobrang mahal na mahal kita. Ikaw lang ang umintindi sa akin sa lahat ng pinagdaanan ko kina daddy, but you left me also. Every time I think that you're gone already, my heart scattered into pieces again and again. Kaya nga nang malaman kong buhay ka at ikaw ang tunay kong ina, hindi ko kinaya ang sakit. One of the person that I trusted the most betrayed me. Nagalit ako sa'yo kasi akala ko naging selfish ka. Dahil doon ako ang naghirap. Nagalit ako sa'yo kasi hindi mo ako pinaglaban sa kanila. Halos hirap na sa pagsasalita si Phoebe sa pagiyak niya. Believe me anak, gusto kitang ipaglaban, pero anong magagawa ko kung kapakanan mo na ang nakasalalay? Handa akong magdusa para sa iyo, everything I will do for you. Hinawakan ni Valerie ang kamay ng anak. Ikaw ang nag-iisang kayamanan ko Phoebe, mawala na ang lahat sa akin, huwag lang ikaw. Kung alam mo lang kung gaano kahirap mag-isa sa Italy, noong that you are here, pero nakontento na lang ako sa mga pictures at balita na pinapadala sa akin ni Leonardo. And in your wedding day I was there, lumuluhang sabi ni Valerie. Kahit noon una ay hindi pumayag si Veronica na pumunta siya, ay hindi siya nagpapigil. Hindi niya palalampasan ang mahalagang araw na iyon sa anak, kahit pa alam niyang fixed marriage lang iyon. Nandoon ka. So hindi lang ako namamalikmate ng parang nakita kita sa isang sulok ng garden. Akala ni Phoebe ay imahinasyon lang niya noon si Valerie. Masaksihan ng mama Valerie niya ang kasal na iyon pala nandoon talaga siya. Oo, nandoon ako nagtatago, hindi kasi ako pwedeng makita ng kahit na sino. Kaya anak, sana mapatawad mo pa ang mama mo. I want to have you back this time. I am willing to face anything just to have you. Tinignan ni Valerie ang anak sa mata nito. Now I understand everything. Tama si daddy, dapat ngang pakinggan kita, hindi dapat ako magalit sa'yo. Dahil all you just did is for me to be good. Mama, sorry for what I said to you before. I don't mean it. I love you very much mama. Umiyak na sabi ni Phoebe sabay yakap sa ina. Wala kang dapat ihingi ng sorry anak. Sa lahat ng tao dito ay ako ang higit nakakaintindi sa'yo. I love you princess. You're my life. I am happy that you forgave me already. Hinarap ni Valerie ang anak at saka pinunasan ang mga luha nito, gamit ang mga kamay niya. Let's start a new life mama. Punan natin ng mga happy memories ang mga panahon na noalay tayo sa isa't isa. Let's forget the past, masayang sabi ni Phoebe. Of course princess, we will do that.
Ngayon nagkaayos na tayo at okay na kayo ng daddy mo, siguro naman ay makikipag-ayos ka na rin sa asawa mo, masayang sabi ni Valerie. Biglang lumungkot ang mukha ni Phoebe. Hindi ko alam kung makakaya ko pang makipag-usap sa kanya, malungkot na sabi ni Phoebe. Kaya mo ngang makipag-usap sa amin ng daddy mo. Sa kanya pa kaya, na kaya mong buksan ang puso mo sa amin ng daddy mo, kaya sigurado akong makakaya mong buksan din ang puso mo sa kanya. Anak, ipaglaban mo ang sayo, ipaglaban mo ang karapatan mong lumigaya sa piling niya. Be brave to fight. What it yours? Seryosong sabi ni Valerie sa anak. The question is is he really love me? Malungkot na sabi ni Phoebe, hindi niya maiwasan questionin ang pagmamahal ng asawa niya sa kanya. Hindi gagawin, hanapin ako ni Sebastian at dalhin dito, kundi kanya mahal, hindi siya mag-e-effort na gawin ang lahat ng ito para sayo. Saksi ako kung gaano kanya kamahal. Fight for your love with him. Huwag mong tularan ang love story namin ng daddy mo, anak. Make a happy ending story with your husband, determinadong sabi ni Valerie sa anak. Siguro nga dapat niyang ipaglaban ang karapatan niya, hindi pa naman siguro siya huli para kunin ang kanya. Where is Sebastian? Galit na tanong ni Hemira kay Shiloh. Nasa opisina siya ngayon ni Sebastian. Miss Hemira, nasa meeting po si Mr. Davis. Hindi po siya pwedeng maistorbo, sabi ni Shiloh kay Hemira. Kasalukuyang kausap ng boss niya ang head ng finance department ngayon, kaya hindi ito pwedeng maistorbo. I don't care kung sino pa ang kausap niya ngayon. I want to talk to him now, galit na sabi ni Hemira. Hindi po pwede talaga, Miss Hemira. Hinarang na ni Shiloh ang katawan niya sa may pinto ng opisina ni Sebastian, dahil sa nagtangka si Hemira pumasok na lang bigla. Aalis ka dyan ng kusa o sasaktan pa kita. Pagbabanta ni Hemira kay Shiloh na hinarang ang katawan sa pinto. Hindi po talaga pwede, Miss Hemira, magagalit si Sir, natatarantang sabi ni Shiloh. Alam niya na gagawin ni Hemira ang banta niya sa kanya. Biglang hinawi na lang ng malakas ni Hemira si Shiloh, para maalis ang katawan nito sa pagkakaharang sa may pintuan, at binuksan agad ang pinto ng opisina ni Sebastian. Miss Hemira, habol ni Shiloh kay Hemira, pero nakapasok na ito sa opisina ng amo. Kapwa naman napatingin sina Sebastian at head ng finance department sa may pinto ng opisina nito. I need to talk to you now, seryosong sabi ni Hemira kay Sebastian. Didn't my secretary inform you that I am in the middle of the meeting? Seryoso at nakakatakot na sabi ni Sebastian. Mr. Davis, I already told Miss Hemira about that, but she insists to open your door, na kayo kung sabi ni Shiloh. I can see that, Shiloh, sabi ulit ni Sebastian. I can't wait to talk to you, we really need to talk now, medyo pasiga na sabi ni Hemira. Lower your voice, Hemira, wala tayo sa bundok para sumigaw ka ng ganyan, iwan mo muna ang mga file na ito dito at pag-aaralan ko. Ipapatawag na lang ulit kita kay Shiloh after I review this, sabi ni Sebastian sa tauhan. Alam niya hindi titigil si Hemira, hanggat hindi siya nakakausap nito. Yes sir, sabi ng head ng finance at umalis na ito. You can go now also, Shiloh, sabi ni Sebastian sa secretary, na alam niyang natatakot na ngayon sa kanya. Yes sir, sabi ni Shiloh sabay sara ng pinto. Make sure that this will be serious, Hemira. Dahil my time now is important, galit na sabi ni Sebastian, sabay niluwangan ng konti ang necktie nito. Stop pestering my father's company, itigil mo na ang ginagawa mo sa negosyo ni Daddy, alam ko ikaw ang may kagagawan ng mga pagkasira ng mga stocks at pag-attract ng ibang investors niya. Tinawagan si Hemira kanina ng daddy niya, at sinasabi na kausapin si Sebastian, kung pwede silang tulungan sa negosyo nila ngayon, dahil alam ng daddy niya na maimpluwensyang businessman si Sebastian, milulugi ang negosyo ng daddy niya kapag hindi ito naagapan agad. Agad na naisip ni Hemira na may kinalaman si Sebastian dito, dahil alam niya na galit ito sa kanya ngayon. Walang alam ang mga magulang ni Hemira sa mga nangyayari ngayon sa kanila ni Sebastian. You hurt my feeling, Hemira, kaibigan kita, bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Kung waring sabi ni Sebastian, tama si Hemira, siya ang dahilan kung bakit nagbabanta na malugi ang company ng mga magulang ni Hemira. Wala naman siya halos ginawa kundi kausapin lang ang ilang investor nito, at suportahan ang kalaban nitong company sa negosyo.
Mas makapangyarihan ang mga Davis kesa sa pamilya ni Hemira. Wag na tayong maglokohan pa Sebastian. I know it's you, ikaw lang naman ang pwedeng gumawa nun, inis na sabi ni Hemira. And why would I do that to your family Hemira? Tanong ni Sebastian kay Hemira. Because ako ang sinisisi mo kung bakit magkahiwalay kayo ng asawa mo. Galit na sabi ni Hemira. Hindi nga ba Hemira? Sarcastic na tanong ni Sebastian. Wala akong ginawa Sebastian, siya ang may problema. Oh come on Hemira, ikaw ang sumando kay Mama Valerie sa Tagaytay, at ikaw din ang huling nakausap ni Phoebe, bago siya nagpunta sa restaurant, kung saan nandoon sina Mommy Veronica at Leonardo, plus Mama Valerie, seryosong sabi ni Sebastian. Tinulungan lang naman kita sa problema mo diba, hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa kanya ang totoo. Ngayon hindi ko nakasalanan kung hindi siya nagtitiwala sa'yo, hindi kanya totoong mahal Sebastian, lumuluhang sabi ni Hemira. At sino ang nagmamahal sa akin, Hemira ikaw? Galit na sabi ni Sebastian. Oo ako lang ang nagmamahal sa'yo at karapat dapat sa pagmamahal mo. Bakit? Dahil hindi kita iniwan anuman ang mga nangyari, nanatili ako sa tabi mo, I love you since we are kids. Alam mo yan, umiiyak na sabi ni Hemira, sobra-sobra ang pagmamahal niya kay Sebastian. At si Phoebe ngayon lang dumating sa buhay mo, ay minahal mo na ng sobra. But where she is right now? Iniwan ka niya, for what? Because you only chose not to hurt her. But she didn't give you the chance to explain yourself, she is so selfish, hindi ka niya totoong mahal Sebastian, dahil kung mahal ka niya talaga, dapat iyon nandito siya sa tabi mo, hindi yung tinatagwan kanya, sabi pa ni Hemira na lumapit kay Sebastian, at kinuha ang kamay nito sabay tapat sa dibdib niya. Listen to my heart Sebastian, ikaw lang ang gusto nitong makasama habang buhay, pwede bang ako na lang ang piliin mo kesa kay Phoebe? Nagmamakaawang sabi ni Hemira kay Sebastian. Pinawi naman ni Sebastian ang kamay niya kay Hemira, at hinawakan ito sa magkabilang balikat nito. I thought I already made it clear to you sa Isla Margot, na mahal ko ang asawa ko, it's always been her Hemira. I love you but only as a little sister, hindi na magbabago yon. I'm sorry if I can't return the love that you're giving me, hanggang sa pagmamahal bilang kapatid ang maibibigay ko sa iyo Hemira. I love my wife, seryosong sabi ni Sebastian. Akala niya natanggap na ni Hemira, na hindi niya ito kayang mahalin. Kung hindi man ako totoong mahal ni Phoebe ay problema ko na iyon Hemira, kaya please stop, itigil muna ang panggugulo mo sa relasyon namin, dahil kahit anong mangyari ay hindi kita mamahalin bilang kasintahan o asawa, pinal na sabi ni Sebastian kay Hemira. Ano bang meron siya na wala ako? Sabihin mo lang gagawin ko o hihijitin ko pa, just love me please, pagmamakaawang sabi ni Hemira kay Sebastian habang umiiyak. Like I said, nothing you can do that will change my mind, kaya please stop, humanap ka ng lalaking kaya kang mahalin, dahil hindi ako yon, don't make yourself miserable because of me, malungkot na sabi ni Sebastian, naaawa siya kay Hemira, dahil nakikita niya na mahal talaga siya nito. I envy Phoebe since your wedding day, because the only man I love was with her, I can see how you look at her full of love. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo sa kanya, ako ang kasama mo simula bata, pero sa kanya mo binigay ang buong pagmamahal mo na kay tagal ko nang inaasam-asam, seryosong sabi ni Hemira, hindi siya kayang mahalin ni Sebastian, alam na niya ngayon yan. Sometimes love comes unexpectedly, yung hindi mo inaasahan na magmamahal ka ng sobra-sobra, that's what I felt to Phoebe, hindi ko siya pinili siya ng puso ko, I can't explain why. Kaya please, stop making things to ruin my marriage, this will be my last warning to you Hemira, kapag hindi ka pa tumigil. I will make sure you and your family will suffer the consequences of your action, pagbabanta ni Sebastian kay Hemira. Kung sana hindi ako nakonsensya sa pagkamatay ni Colin. Kasal na sana tayo ngayon, and I hate him so much, dahil kahit patay na siya pinapahirapan pa din niya ako, ayaw niyang mapunta ako sa iyo, may galit na sabi ni Hemira. Stop blaming my brother, show some respect to him, patay na siya kaya tigilan mo na ang paninisi sa kanya. Colin's biggest mistake was to love you so much, that you can't even return, galit na sabi din ni Sebastian, hindi niya papayagan si Hemira na lapastanganan ang katauhan ng kuya niyang namayapa na.
It's not my fault na hindi siya marunong umintindi. From the start he knew that I don't love him. Stop woman, sigaw ni Sebastian kay Hemira. I wish na hindi ka maging masaya Sebastian, tulad ko sana maging miserable ka din, I hate you very much. Sana after ng gagawin ko mawala na ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, sabi ni Hemira, sabay lumabas ito sa opisina ni Sebastian. Naiwan naman nakatayo si Sebastian habang tinignan lang ang babaeng umalis sa kanyang opisina. Samantala sa labas ng opisina ni Sebastian ilang minuto bago lumabas si Hemira, ay dumating naman si Phoebe para makipagkita sa asawa, galing siya sa bahay nila mag-asawa, at sinabi nga ng kasambahay na nandito ang asawa niya. Mrs. Davis, gulat na sabi ni Shiloh pagkakita kay Phoebe. Hi, Shiloh, busy ba si Sebastian? Pwede ko ba siyang makita? Nakangiting tanong ni Phoebe kay Shiloh. Kasi ma'am, hindi na natuloy ni Shiloh ang sasabihin, dahil biglang lumabas ng opisina ni Sebastian si Hemira nang umiiyak. Kapwa napatingin naman si Phoebe at Shiloh kay Hemira, nakasunod lang si Sebastian. Hemira wait, tawag ni Sebastian kay Hemira, nag-sink in na kasi sa kanya ang huling sinabi ni Hemira. Naisip niya na baka gawin ni Hemira ang magpakamatay. Nakita naman ni Hemira si Phoebe na nakatayo malapit sa mesa ni Shiloh, narinig din niya ang pagtawag sa kanya ni Sebastian. Nagulat naman si Sebastian nang makita si Phoebe sa labas ng opisina niya, hindi niya inaasahan na makikita niya ang asawa. Bigla naman lumuhad sa harap ni Phoebe si Hemira. Phoebe, please give Sebastian to me, mahal na mahal ko siya, di ko kayang mawala siya sa akin. Pagmamakaawa ni Hemira kay Phoebe, desperada na siya kaya ginawa niya iyon. Hemira, tumayo ka dyan, hindi mo kailangan gawin yan, sabi naman ni Phoebe na nagulat sa ginawa ni Hemira. Stand up Hemira, don't make that to yourself, sabi naman ni Sebastian. No, I won't stand here, please Phoebe, please, sabi ni Hemira. Hindi bagay si Sebastian na pwede na lang basta-basta ibigay, tumayo ka dyan Hemira, mag-usap tayo ng maayos, naaawang sabi ni Phoebe. Talk. Okay, sige, mag-usap tayo, pero Phoebe hindi dito at tayong dalawa lang, tatayo lang ako dito kung papayag ka, sabi ni Hemira. Fine, we will talk at tayong dalawa lang, tumayo ka na dyan, napipilitan, sabi ni Phoebe. Tumayo naman si Hemira at hinatak bigla si Phoebe papunta sa elevator. Where do you will bring my wife? Galit na sabi ni Sebastian, wala siyang tiwala kay Hemira. Mag-uusap lang kami nang wala ka, wala akong gagawin sa kanya. Walang emosyon na sabi ni Hemira. I'm fine, makikipag-usap ako sa kanya, sabi ni Phoebe at tuluyan nang sumara ang elevator. Shiloh, call Jameson, tell him na sundan sina Hemira at Phoebe. I don't trust Hemira nowadays. Iba na siya mag-isip, maautoridad na sabi ni Sebastian. Yes sir, tugon ni Shiloh sa amo. Saan mo babalak mag-usap tayo, madaming coffee shop dito. Tanong ni Phoebe habang hila-hila siya ni Hemira. Hindi tayo dito mag-uusap, anytime pwede kang puntahan ni Sebastian, I want to talk to you alone, kaya sakay sa kotse, don't worry hindi kita sasaktan, sabi ni Hemira na binuksan ang sasakyan niya, sumakay naman si Phoebe sa kotse ni Hemira. Maya-maya lang pinaandar na ito ni Hemira. You're driving too fast Hemira, alalang sabi ni Phoebe nang mapansin bumibilis ang takbo ng kotse. Slow down, baka may mangyari sa atin, sunod na sabi ni Phoebe na nag-uumpisa ng kabahan. That's what I want, ang may mangyari sa atin, kung di lang din mapupunta si Sebastian sa akin, mas mabuti nang wag siyang maging masaya. Ikaw ang kasiyahan niya, kapag namatay ka na tulad ko magiging miserable din siya, nakangiting sabi ni Hemira na pinabilis pa ang takbo ng sasakyan. You told me na mag-uusap lang tayo, please Hemira, stop the car. Pagmamakaawang sabi ni Phoebe, isa kang malaking tanga Phoebe, para maniwala na makikipag-usap ako sayo, I will not give the two of you the happiness you want, never. Galit na sabi ni Hemira. Please Hemira, don't do this, kahit sa baby ko na lang. I'm pregnant Hemira, umiiyak na sabi ni Phoebe. Ito ang dahilan kung bakit niya pinuntahan ang asawa, nalaman niya kahapon na buntis siya, laking tuwa niya nang malaman niya ito. Doon niya napagdesisyonan na kailangan na niyang ayusin ang relasyon nilang mag-asawa. Buntis ka, di makapaniwalang sabi ni Hemira, bumalik sa kanya ang sakit na naramdaman niya, nang mawalan siya ng anak dahil sa aksidente, na kinamatay din ni Colin.
Yes I am, kaya please stop the car please, sabi ni Phoebe kay Hemira. Bakas naman sa mukha ni Hemira ang pagkabalisa, gusto niyang mamatay si Phoebe, pero hindi niya gustong madamay ang batang nasa sinapupunan nito. Walang kinalaman ang bata sa problema nila ng mga magulang niya, tulad ng anak niya na namatay. Tatapakan na sana niya ang brake ng kotse, ay may sumalubong naman sa kanila na isang kotse, huli na ang lahat, nabangga na sila nito. I'm sorry, huling sabi ni Hemira kay Phoebe, nawala ng malay pagkatapos nawala na rin siya ng malay.